Ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain iyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Salamat sa Diyos, meron na tayong bagong Santo Papa. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino po ang nakapanood sa inyo kagabi at nag-abang? Ayan, marami-rami po tayong nagpuyat. Ikalawang gabi na tayo ay naghintay at nagkaroon ng 3 beses na proseso ng pagpili yung mga kardinal doon sa Sistine Chapel hanggang dumating ang sandali na napagtanto na ng mga kardinal kung sino talaga ang pinili ng Diyos. No? Ito po ay tubo sa Amerika, the first American Pope. Ano nga ang pangalan niya? Cardinal Robert Prevost. Ayan ang kanyang pangalan. Ano? At ang pinili niya pong maging pangalan bilang Santo Papa ay Pope Leo XIV. Sa Tagalog, ano nga? Papa Leon. Ayan, Leon. Nakakatakot ang Leon. Ika-14. Ayan, ano? Ang sabi doon sa kasaysayan, yung huling naging Pope Leo ay malapit sa mga manggagawa. Ito ay malapit sa mahirap,
marunong, matalino. Ayan. At palagay po natin, isa yan sa magiging basihan din, no, ng ating bagong Santo Papa sa kanyang paglilingkod bilang puno at pastol ng buong simbahang Katolika sa buong mundo. Ayan, ano. At ano nga ba ang sikreto ng simbahang Katoliko o Katolika na kahit mahigit 2,000 taon na ay nagkakaisa pa rin tayo at hindi mabuwag-buwag? Ba't hindi masira-sira ang simbahan Katolika? Mahigit 2,000 ng taon ang nakararaan. Marami na tayong dinaanan. Ano po? May mga tinatawag na Dark Ages, no? Ang Catholic Church, marami na tayong nakitang eskandalo sa simbahan at naman ay inamin din po ng simbahan. Pero bakit kahit sugat-sugat na ang simbahan Katolika, nagkakaisa pa rin tayo? Bakit kaya? Ano sa tingin ninyo? Maliban sa ito kasi ay itinayo ng Panginoon at ginagabayan ng Espiritu Santo, ang simbahang Katolika po ay nananatili sa iisang namumuno. Meron lagi tayong nag-iisang namumuno. At sinimulan nga po ni San Pedro, Apostol, at ito ay naisalin at naisalin na. Huli nga ang ating yumaong Santo Papa Francisco at ngayon nga 267 Santo Papa, si Papa Leon ika-14, no? Pope Leo XIV. Ito ay dahil mayroong iisang pamunuan. One head, one pontiff, one shepherd, one pope na siyang namamahala sa lahat ng simbahang Katolika, sa bawat sulok ng mundo, hanggang sa kaduluduluhan ng mundo, ay meron tayong nag-iisa na Santo Papa. Amen? Alam niyo kung ano ang magsisira sa atin? At ito ang gawain ng demonyo kapag tayo ay nagkahiwa-hiwalay. Ano mang samahan, kahit pamilya ang pag-usapan natin. Kapag nagkaroon ng hidwaan, anong susunod na eksena? Hiwalayan. Away-away, pagkamuhi, minsan nga nagmumurahan pa, no? At nagsasakitan. Yun ang susi kapag tayo ay nagkahiwa-hiwalay at nagkaroon ng hidwaan. Kaya ang nung ginagawa ng demonyo, sisirain at sisirain niya ang ating ugnayan. Sisirain at sisirain niya ang ating pakikipagkaisa sa bawat isa, ang ating pakikipagkapwa-tao. Tanong, ano ang isang bagay na siyang magbabantay, magpapanatili ng ating pagkakaisa? Ng bawat samahan. Isang bagay. Alam niyo kung ano nagpapag-isa sa atin? Pagkain. Pagdating sa pagkain, diyan tayo nagkakaisa. Tama po? Ha? Pagdating sa kainan, diyan tayo nagkakasundo. Pag ikay nagyaya, nako, malamang yung hindi pumapansin sa'yo, biglang ngingiti iyan. Di ba nga, minsan ito yung ginagamit nating peace offering. Pag gusto mong makipagkasundo, makipagbate, sige na, lilibre na kita, kain tayo. No? At pag kumakain tayo sa isang mesa, pansinin niyo po, mas nagkakalapit-lapit tayo. Mas nagiging matibay ang ating samahan. Pag tayo, kahit ano pa kinakain natin, kahit gaano pa kamura, kamahal yan, basta pag kumakain tayo sa isang hapagkainan, nagkakaisa tayo. Kaya hindi na po nakagugulat na ang Panginoon, ang iniwan niyang alaala
na ang sabi nga niya, paulit-ulit natin dapat gawin at alalahanin ay ang hapunan, banal na hapunan. Di po ba? At yun yung sinasabi sa Ebanghelyo, ang sino mang kumain ng aking katawan, uminom ng aking dugo, kailanman hindi na mauuhaw at magugutom, at siya ang paghaharian ng Diyos. Tama po? Ano tinutukoy ng Panginoon? Nung sinabi ng Panginoon, ang sino mang kumain ng aking katawan, uminom ng aking dugo, ang siyang maliligtas. Ano yung tinutukoy ng Panginoon? Ha? Banal na misa. Kailan niya sinagot yan? Kasi nag-away-away eh. Pansinin niyo, sa unahan pa lang ng Ebanghelyo, yung mismong mga Hudyo na, nag-away-away sila. Bakit? Hindi matanggap ng iba, magiging zombie sila. Magiging cannibals. Abay, kakainin daw yung kalaman ni Jesus. Iinumin daw yung kanyang dugo. Abay, gagawin pa tayong vampira. So, na-iskandalo. Away-away sila, hindi na magkaintindihan. Pero kailan sinagot ng Panginoon yung lahat ng mga tanong na iyan? Kailan? Nung huling hapunan. Doon naging maliwanag sa mga alagad kung anong ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi niyang, malibang kainin yung aking laman at inumin ang aking dugo, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Dahil nung huling hapunan, sabi ng Panginoon, kinuha niya yung tinapay at sinabi ito ang aking katawan. Kinuha niya yung alak at sinabing, ito ang aking dugo. So, makatuwid, ano ba ang ating tinatanggap sa banal na misa? Ang tinapay at ang dugo iniaalay. Kaya yun po ang banal na misa. Pinaliwanag na ng Panginoon nung gabi bago siya mamatay. Kung ano ang ibig sabihin, hindi ito tungkol sa cannibalism o pagiging zombies. No? Ito ay ang pakikiisa at pakikibahagi, pakikilahok, pagdalo sa banal na misa. Kaya po, ang banal na misa ay isang lugar o gawain na tayo ay napapag-isa. Sa banal na misa, lagi nating binibigyang sigla at sinasariwa ang ating pagiging isa. Kaya wag po nating hayaan na sa labas ng simbahan, tayo ay pag-aaway-awayin. Ito na naman po tayo. Ilang araw na lang, eleksyon na naman. Painit ng painit. Inahahayaan pa ba natin na tayo ay pag-away-awayin ng mga kumakandidato? Hindi pa ba kayo pagod at sawa? Na kada may halala, nag-aaway-away tayo. Pagpasensahan niyo po, yung ibang mga kandidato, wala silang pakialam kung nag-aaway-away yung kanilang mga kababayan. Basta mahalaga, maihalal sila at mailuklok. Hindi ko naman po nilalahat, pero marami po. Wala silang pakialam kung nag-aaway-away, nagbabangayan yan, nagpapang-abot yan sa isang lugar. Wala silang pakialam. Ganong ang Panginoon, ang kanyang laging paalala, ang pinag-alaya niya ng kanyang buhay, ay ang pagkakaisa natin. At ang gawain ng demonyo ni Satanas ay tayo paghiwa-hiwalayin. Divide and conquer. A military strategy. Ginagamit din po ng demonyo yon. Kasi kapag tayo magkakahiwalay, may hidwaan, tayo ay mas mahina. Kaya hindi po nakapagtataka ang Panginoon, ang kanyang inialok sa atin, ang ipinag-alaya niyang kanyang buhay, ay ang ating pagkakaisa. Kung kaya tayo inaanyayahan sa iisang piging, sa iisang hapunan, sa iisang pagsasalo-salo. Kaya po, kung kayo natatakot na tayo ay masira, dapat po,
pagtibayin po natin ang ating pagkakaisa. Posible ba na magkaisa tayo? Tanong ko po. Posible po ba? Posible? Posible po. Hanggat ang biyaya ng Diyos na umaagos mula sa banal na misa ay sumasa atin. Narinig niyo po ang unang mga salita ng ating bagong Santo Papa, Leo. Ano sabi niya nung siya ay tumayo doon sa balkonahe? Ano sabi niya? United and hand in hand with God, we advance together. Diba? Sabi niya yon? Hindi nga lang sa English. Translation na lang yung binasa ko. Ano sabi doon? United. Sabihin nga natin, united and hand in hand with God, we advance together. Pinapakita po ng Santo Papa at pinagbabago niya, sinasariwa niya yung panawagan ng Panginoon na tayo ay magkaisa. Magkakahawak, kasama ang Diyos. Hindi pwedeng mawala sa eksena ang Diyos. Magkakahawak tayo, kasama ang Diyos, at tayo ay susulong, uunlad, magkakasama. Walang maiiwan. Kaya ang ganda ng huling bahagi. We advance together. Lahat tayo, sama-sama, walang maiiwan. Uunlad tayo. Makakamtan natin ng kapayapaan, makakakamtan natin ang kasaganahan, makakamtan natin ang kaunlaran, magkakasama. Yun ang kanyang panawagan. United and hand in hand with God, we advance together. Patuloy po natin na pahalagahan ng banal na misa. Ito po ang siyang pinanggagalingan ng biyaya ng pagkakaisa natin. At wag po natin hayaan na tayo ay sirain ng masama paglabas ng simbahan. Bagkus, dalhin po natin ang biyaya, ang puwersa, ang kapangyarihan ng pagkakaisa paglabas natin ng simbahan papunta doon sa lipunan sa ating pamayanan hanggang sa ating tahanan.